Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Okay, so bigyan natin ng maikling uh, reaction dito sa pagboto ni Senator Robin Padilla kung saan binoto ng halos 19 na mga senador para i-archive yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Okay? So guys, let's listen to him. Okay? At napakagandang talumpati ito ng ating pinaka matalinong senador. Okay? So let's watch it. Ito na po siguro ang pinakamaligayang araw sa buhay ko sapagkat makasaysayan. Ako po ay nagpupugay at malalim na paghanga sa itinagawang paliwanagan ni Senator Marcoleta, Senator Soto, Senator Ontiveros, Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Aquino, Senator Pia Alan Cayetano, Senator Raffy Erwin Tulfo, Senator Mig Subiri. Ang palitan ng mga... Okay, kung isipin nyo, sa mga Duterte block, isipin natin si Bato, si Bongo, si Robin, si Amy, dalawang magkapatid na Villar, tapos si Marcoleta. Ang nagdebate lang doon ay si Marcoleta. Tapos ilagay na lang natin siguro sa majority. At mukhang Duterte itong mga senador na to. Si Alan tsaka si Pia Cayetano. Si Mig Zubiri, alam naman natin kung sinong kaibigan niya eh. Okay? At doon sa grupo nila, yung apat, mas lalo na si Marcoleta, si Alan Peter Cayetano, tapos si Pia. Okay? At sa kanilang mga grupo, parang hindi natin narinig makipagdebate itong si Robin Padilla, si Bongo, si Amy, at si Bato. Okay? Sana naman lang nagpakita sila ng gilas sa pagdidebate sa minority, di ba? Para naman malaman natin kung anong klaseng senador sila. Okay? Mga paniniwala sa plenaryo ay simbolo ng humihinga at buhay na Senado. Aba. Nagagawa natin ang kalayaan at kasarinlan. Isang demokrasya na naririnig ang bawat naratibo. Tagahanga po ninyo ako lahat. At tagahanga kasi nakikinig lang siya sa likod ng mga nagdedebate. O yan, okay. O guys, sa mga bumoto kay Robin Padilla, sana po'y masaya kayo. Alam naman po ninyo, sa maiksing panahon ko rito, ako ay pro-Westminster. At ngayon, system po. System. Yan po yung parang sa UK. At yan po yung nakita ko ngayong araw na ito. Ang lahat ng mga senador ay gising. Ang lahat ng mga senador ay nandito. Ang lahat ng mga senador ay nagtatrabaho sa ayon sa kagustuhan kong makita ko ang bawat debate. Makita kong debate. Okay. So, sa halos 3 taon ni Robin Padilla sa Senado, hindi mo man lang siya makitang nagdedebate ng todo-todo. Okay? Nahirapan pa nga I move. Kung natatandaan nyo guys, di ba? Okay. So, aral-aral naman po tayo. At ang bawat opinion ng bawat isa. Kaya nagpapasalamat po ako. Napakagandang araw po nito sa inyong lahat at sa ating lahat. Mamaya magdradrama yan kung anong nangyari doon sa impeachment. Kung anong move na ginawa niya. Ngayon, mga kababayan, gusto ko pong malaman ninyo na ako po ay nagbibigay pugay sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Malamang, ang sasabihin ninyo, siyempre, si Robin Padilla, ang boto niyan, alam na natin. Mabuti po, alam nyo na. Di ba?
That means, yung boto niya, inilalaan niya, syempre, alam naman natin, sa mga Duterte. Okay? Hindi yung para sa isang impartial na desisyon ng isang senador. O, di ba? Impeachment trial yan eh. Pero hindi nyo pa nakita yung ebidensya, tapos ilalagay nyo lang sa archive. Ang gusto ko lamang pong liwanagin ay ito. Ang nais ko, sana, ay katapusan na nito. Yan, dismissal. Yun ang plano nila. Di ba? Oh. Dismissal. Una pa lang po, bago pa lang po kami na-convene, labag na po sa kalooban ko na matuloy ito. O ba? Bakit? Bakit naman? Kasi ayaw nilang mabuksan yung bank accounts na joint account ni Sara at yung tatay niya. Nakita niyo naman po noong nagkasumpaan, talagang ipinaglalaban namin na politika ito. Bakit niyo sinabing politika eh? Napakaseryosong mga aligasyon doon. Imaginein mo, harap-harapan, ang ginawa ni Sara Duterte sa isang live press con, binantaan niya yung presidente, asawa niya, tapos yung pinsan niya na speaker. To be honest guys, hindi ako makamarkos pero sa isang one of the highest officials of the land, dapat hindi yan ang ugali mo. Sana tinago mo na lang eh, di ba? Oh. Politika ito eh. At kailangan ng due process. Pero yung due process po, supposed to be nasa impeachment trial yan. Kaso anong ginawa? Yan, in archive. Okay. Tuloy pa rin po, nag-convene pa rin. Pero hindi pa rin po ako nagsuot ng robe dahil para sa akin ay protesta. Dahil ayoko po talagang matuloy. Bakit? Sige. Sa loob po ng matagal na panahon ni Bonifacio, ni Aguinaldo, panahon ni... Yan na naman siya sa mga bayani eh. Sana wag niya nang ginamit yung mga bayani. Kung siya, ipinakita niya yung kanyang, sabihin na lang natin, sa pelikula, yung mga bayani natin. Sana naman wag mong gamitin dito. Aguinaldo, ni Quezon, panahon ni Marcos Sr., ni Aquino Sr., ni Aquino Jr., ni Arroyo, Marcos Jr., PRRD Duterte, HOR ngayon, at Vice President Duterte. Hindi na po tayo natapos sa usapin ng politika at yaan po ay pinagtibay ng Supreme Court sa kanyang desisyon na actually po, nasa politika po yung halos nasa Kongreso at sa executive. Hindi po mawawala yung politika eh. Nandyan na yan. Di ba? Sinabi niya mismo, oo, politika lang impeachment, pero hindi kailanman dapat masagasaan nito ang karapatan ng tao. Malinaw at yun po ang Yun na nga eh, yung karapatan ni Sara Duterte, sana pinaliwanag na doon sa House of Representatives nag-hearing, tapos anong ginawa niya? Hindi niya sinagot. Naglalaban natin at kailangan dumaan sa tamang proseso. At yan po ang pinaglalaban natin. Ngayon, mga mahal kong kaibigan, pagkatapos po natin marinig ang bawat punto ng bawat isa, sana po, matapos na po ito at harapin na po natin ang mga tunay na problema ng bayan. Katulad po ng sweldo, katulad po ng agrikultura, pagkain, kaguluhan sa West Philippine Sea, sa buong mundo. Ang dami po nating dapat pag-usapan. Total, meron pa naman pong Pebrero. Ang sinabi naman po ng Supreme Court at ang Supreme Court naman po, ang siya naman po dapat na sinasabi ng saligang batas. Malinaw po. Matagal po akong ginawang chairman
ng constitutional ni dating Pangulo Mig Zubiri. Pinagkatiwalaan niya po tayo, pinag-aralan. Pinag-aralan. Pero, diyan ka pa rin nilagay. Kaso, wala ka pa rin ginawang anumang hakbang para lang maiayos yung mga dapat iayos. O, di ba? Ang tagal mo na din eh. So, ano bang narinig natin na napaka significant? Wala naman eh. Alam po natin yan at malinaw sa konstitusyon na ang magpapaliwanag ng saligang batas ay Supreme Court. Kaya sana po, ako'y malungkot talaga dahil napunta tayo sa archive. Yung archive, binasa ko pwede pala yan hukayin anytime kung ano man. Siyempre. So, hindi pa rin tayo natapos. Pero yung archive, mayroong mga eksperto kagaya ni Christian Monsod, yung isa sa mga framers ng Constitution, sabi niya, yung pangalawang meaning or ang meaning sa Constitution daw ay dismissed na. Yung pag nilagay ng mga senador, i-archive yung impeachment case. So yun. Kaya sana po, pagkamat ang boto ko ay yes, aray. Gusto kong malaman at mailagay po sa lathalan ng Senado na ako'y may reservasyon dyan. Malaking reservasyon ko dahil gusto ko dismissal. Tapusin na natin to. Hindi pa tayo natapos eh. Okay. So, yun na nga, yung problema yun. Walang motion to dismiss, wala sa Senate rules. Yun, ipinastada na ni Senator Ping Lacson na hindi nyo pwedeng gawin yun. Nasabi na lahat. Ilang oras ang banatan. Pero hindi pa rin natapos. Kaya po, mga mahal kong kababayan, bago po ako umupo. Anyway, yan na yan. Okay? So, let's see a reaction ng mga comments dito. Pinaka-worst na senador. Pero po, meron ba tayong batas para alisin sa pwesto ng senador? Okay. Okay, kung pinakamasayang araw mo to, hintayin mo ng February 25. Okay, ano ba yan? Drama naman. Yeah, ang daming dami pang drama eh. This is the day the Senate lost in impartiality. Yun. Agree ako dyan. Kasi ano pang pagboto namin sa kanila mas a-align sila doon sa mga Duterte. Yan, pinakamaligayang araw ng senador ng mga Duterte. Okay? Nagsalita ang pinaka-BB. Okay, alam niyo naman kung ano yan. Mag-decide ka ayon sa konstitusyon, hindi ayon sa emosyon mo. Dapat lang. Okay. Pinakamaligayang araw mo, pinakamalungkot na araw naman sa kasaysayan ng mga Pilipino. Okay, so guys, that's it. Okay, yun ang talumpatin yan, no? Sa mga nagsasabi na sa mga Duterte supporters, nagsasabi na, wala na yan. Archive na yan. Ang daming paraan para buhayin ulit. At kung hindi man mangyari sa February 5, well, I think posible na mangyari. Ang daming akusasyon na laban kay Sara Duterte na napaka-detalyado at ayaw sagutin ni Sara Duterte. So kung ganito ang mangyayari sa Senado at parang pinahirap pa yung pag-impeach ng isang Senado, paano na yung accountability? Paano na yung responsibilidad ng mga highest official na dapat ay isa sa publiko sa mga Pilipino? Diba? Okay guys, thank you for listening. If you have any comments or suggestion, please like and subscribe and I'll see you again. Salamat po.